Magandang araw po, welcome po sa aking channel of 9TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo yung ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay kung saan meron po tayong bagong video presentation, isang 1,800 square meters na residential property. Actually, ito'y along main road. Daanan po, kaya pwede pong gawing commercial space o pwede po kayong maglagay ng commercial area. Marami po kayong pwedeng i-project dito. Pwede po itong gawa ng staycation business o private resort. At ito pong building o lumang structure ay pwede pong gawing coffee shop. So, depende po sa magiging project ninyo. Basta napaganda po nitong lokasyon. At tungkol naman sa dokumento nito, ito po'y titulado at buhay po ang may-ari. Kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Tunghayan nyo po itong kapaligiran na kung saan sariwa ang hangin at malamig po ang klima. Sa dulo po ay meron din pong mga ilang fruit bearing trees. So mula po sa main road, medyo pababa po itong lupa o slope ng konti pero hindi naman po kalaliman. Then pagdating po dito sa baba ay patag na patag po siya. So tungkol naman po sa mga structures na yan, mga stock rooms po yan, at mamaya po bababa tayo dito para pakita ko sa inyo itong buong kabahayan na may floor area na 200 square meters. Then meron pong 4 bedrooms, 3 toilet and bath, may balkonahe, then may maid's room with toilet and bath, at fully furnished po ito. Then meron din pong outdoor living room. At tungkol naman po sa lokasyon nito, pag-usapan natin sa distance, location at travel time, pati presyo nito sa dulong parte nitong video. So, bababa na po tayo. Yan po ulit yung bahay na kung saan livable pa naman po. Ito po ay well-maintained, kaya ready for occupancy. Yan po, nakikita nyo may mga ladder at may mga panlinis yung caretaker. Dito po sa ground floor ay open concept lang po siya. Yan. Wala pong mga partitions. So, pwede na po dito yung receiving area o living area. Then yung dining. Then, dun po sa dulo yung maid's room at mga banyo. Dito po nakapwesto naman yung kusina o kitchen kung saan meron din pong kitchen countertop, kitchen cabinet. Pasensya na po kung may mga kalat at biglaan din po ang pag-video shoot. So, yan po yung dining area at ito naman po yung mga kwarto at banyo. Ito po palang property ay nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 2,034 feet. Kaya napakalabig po ng klima dito. Yan po, tunghayin nyo po ulit itong ground floor o lower ground na kung saan open concept lang po. Wala pong partitions. Then mula naman po dito, matatanaw natin yung bakanting lote na kung saan naipakita ko na yan sa inyo kanina. Kung malaking pamilya naman po kayo, maganda rin pong i-acquire nyo itong property para buong family ay nasa loob ng isang compound. So, yan po ang magiging driveway at nakabakod na po ang buong property. Then, mula po dito ay meron pong hagdan na papunta naman sa second floor at mga kwarto nito. May mga ilang ornamental plants din po
dito sa garden. So, dalawa po itong hagdan ito. So, pwede po kayong umakyat dito or dun sa kabila. Although, medyo may edad na rin po itong bahay o structure, pero well-maintained naman po ito. Kaya, livable po siya. Actually, pag na-acquire nyo, kung hindi naman kayo ganun kaselan, pwede naman pong lipatan kaagad. So, nandito na po tayo sa second floor. May malaking balkonahe. Then, may glass window. Dito po sa second floor ay meron din pong living area at kusina. Kaya, kung sakali man po na gusto nyo maging income generating, ito pong second floor, pwede naman po itong gawing staycation business. Then, ipasok nyo sa Airbnb. Pagpasok nyo po, ito po yung living area o salas. So, yung mga kagamitan, kasama na rin po yan. Then, may glass window with security grill sa dulo. At ito pong ceiling ay maayos. So, wala pong tulo ang bubong. Kaya wala po kayong ipaparepair sa bubong. Then, yan po yung mga pintuan ng mga kwarto. So, check muna natin itong isang kwarto na kung saan ito yung naka-solid wood door. At sa spasyo naman, malaki po ang spasyo nito. Ang ipapagawa nyo po dito ay itong pintura. Mas maganda kung puti na lang para mas maaliwalas. Pero sa structure, wala po yung ipapagawa. Then may glass window with security grill, naka-tiled flooring. Meron po itong sariling toilet and bath. At pasensya na po kung maraming kalat, gawa ng biglaan po itong video shoot. Ito po yung toilet and bath na may hand wash basin, water closet, vanity mirror. Then meron din pong shower enclosure. So itong bentahan po nito ay on as is where is basis. Kumbaga, what you see is what you get. So, meron pong mga ipapagawa. Siyempre, given na yan sa isang lumang bahay. Pero gaya na sabi ko sa inyo kanina, kung hindi naman ganun kaselan, abay, pwede naman pong retouch na lang ng pintura, then pwede nyo nang lipatan kaagad. So, ito po yung unang kwarto dito sa second floor. Ito po yung living area o salas. At dito yung kitchen. May breakfast nook, may kitchen countertop, kitchen cabinet, may refrigerator, kitchen drawer. So, kompleto na rin po. At ito naman po yung tinutukoy ko na breakfast nook. Then, dun naman sa dulo ay yung glass window na nag-serve sa natural sunlight din po siya. Dito sa dulo ay yung dining area na may dining set, may dalawang glass window with security grill, at may access door papunta sa balkonahe. Dito naman po yung pangalawang kwarto na naka solid wood door. At sa spasyo, halos same size lang po sila nung sa kabila. Malaki din po. May bed frame and mattress, may wardrobe, window type aircon, customized glass windows, tile flooring. Sa pintura, medyo okay naman po ang pintura niya. Then, mayroon po siyang sariling toilet and bath. Dito naman po sa side na yan ay pwedeng lagyan ng walk-in closet. Ito po yung toilet and bath. May water closet. Then, hand wash basin, vanity mirror, stainless grab handlebar. At dito naman po yung shower enclosure na may bathroom window at overhead shower. So, ito po yung toilet and bath dito sa pangalawang kwarto o second bedroom. Medyo maayos po itong kwartong to compared to sa kabila.
Meron din pong drawer and dresser. At lalabas na po tayo. Paglabas natin, dito yung dining area, ito yung kitchen, sa dulo yung living area. Ito po yung tinutukoy ko kanina na isang access door. Napapunta naman ito sa balkonahe. Habang naglilibot po tayo at pinagmamasdan nyo po itong buong kabahayan, pag-usapan na po natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Tagaytay Nasugbu Highway, 750 meters lang po ang distance at ang travel time is 2 minutes. At yan po yung secondary road na barangay road na kung saan daanan din po ito. Kaya gaya na sabi ko sa inyo, pwede pong maglagay ng commercial space dyan sa along main road. At mula naman po sa Tagaytay Bypass Road, ang distance is 2 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa Twin Lakes, ang distance is 7.7 kilometers at ang travel time is 13 minutes. Mula naman po sa Sky Ranch, ang distance is 3.9 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 10.2 kilometers at ang travel time is 25 minutes. Kasama na ang traffic. Kompleto na po doon gaya ng malls, hotels, restaurants, banks, schools, church, at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sa akin kayo, yan naman po for emergency purpose lang naman. Mula naman po sa Calax Aguinaldo exit, ang distance is 23.5 kilometers at ang travel time is 52 minutes. Ang Calax po ay connecting South Luzon Expressway, Skyway, all the way to North Luzon Expressway at ibang parte ng Metro Manila. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 77.6 kilometers at ang travel time is 2 hours and 10 minutes. Kasama na ang traffic. So, yan po yung bakanting lote. Hanggang sa dulo po yan. Okay, sa mga nag-skip po ng video, summarize ko lang po. Itong property ay nasa Tagaytay along main road. May lot area po ito na 1,800 square meters. Ito pong bahay ay may floor area na 200 square meters. Titulado, buhay po ang may-ari. Kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Fully furnished, may 4 na kwarto, 3 banyo. So, luma na po ang structure, kaya please manage your expectation. What you see is what you get. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 28 million pesos. Ang presyo po nito ay yung lupa lang. Kung meron mang structure, libre na po yan. So, nag-base siya sa presyo ng lot only. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, at Nov9TV Updates. Sana po na ibigyan yung video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin alok sa inyo. Sa lahat pong viewer, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.